Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa channel na kung saan ay makakapulot tayo ng mga bagong kaalaman. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga samot-saring kaalaman na malamang hindi pa natin alam. At kung ikaw ay interesado sa mga ganitong video kung saan ikaw ay makakapulot ng mga bagong kaalaman, maaari bang pakiclick ng subscribe button at ng notification bell icon upang ma-notify ka at maging updated ka sa mga susunod na mga uploads natin. Ang Red Mist o Suicide Squidward ay isang episode sa palabas na SpongeBob SquarePants ay ibinan o sabihin na natin hindi ipinalabas sa mga telebisyon noon. Ang sinasabing lost episode na ito ang isa sa naging pinag-usapan noon dahil sinasabi na ang original na video na may pamagat na Red Mist ay mayroong madilim o hindi ka nais-nais at nakakatakot na mga frames na nakatago sa videong ito. Sa episode natin ngayon ay aking ibabahagi ang sinasabing isa sa nakakatakot na episode ng SpongeBob SquarePants na may pamagat na Red Mist. Nagsimula ang kwentong ito noong November 7, 2004 matapos ang initial animation ng episode na ito sa bansang Scotland. Ang video episode na ito ay mayroong itinatagong nakakatakot at nakakagulat na mga frames na sabihin na nating hindi gawa ng isang normal na tao. Sabihin na natin na ang isa sa mga gumawa ng animations na ito o ang animators ng video episode na ito ay isang psycho. Ipinadala ang video episode na Red Mist sa mga lead animators at sound editors ng Paramount Studios sa Hollywood upang mapag-aralang mabuti ang mga naunang ulat na misteryong nakapaloob sa episode na ito. Ang video episode ng SpongeBob SquarePants na The Red Mist ay dinala sa isang editing room kasama ng mga animators at editors pati na rin ng dalawang 16-year-old na mga interns noon upang siyasatin at panooring mabuti ang mga frames sa episode. Isang typical na SpongeBob episode sa umpisa ang makikita sa video habang ang lahat ng nasa editing room ay masaya at excited na panoorin ang episode na ito. Nagumpisa ang episode na ito na makikitang nagpa-practice ng kanyang clarinet si Squidward para sa kanyang gagawing concert. Isang salesman ang kumatok sa kanyang pintuan at hiningi ang kanyang kaunting oras at hindi siya pinaunlakan ni Squidward at kanya itong pinagsaraduhan ng pinto. Si Squidward naman ay bumalik sa kanyang kwarto at nagpatuloy sa pag-ensayo subalit habang siya ay patuloy na nag-e-ensayo, si SpongeBob naman at si Patrick ay tumatawa ng malakas mula sa labas ng kanyang bahay. Marahil na narinig nila si Squidward na nag-iensayo at dumungaw sa bintana si Squidward at pinagalitan niya sina SpongeBob at Patrick. Well, you two knocked it off. I have a concert to practice for. Umalis ang dalawa at patuloy na nag-ensayo si Squidward sa part ng video na ito. Ay biglang naging pula ang screen at naging pula ang mga mata ni Squidward habang siya ay nag-e-ensayo ng kanyang clarinet. Ang sumunod na eksena ay ang araw ng concert ni Squidward. Sa harap ng mga madlang isda ay nagtanghal si Squidward at nagsimula na niyang patugtugin ang kanyang clarinet. Ladies and gentlefish, Bikini Bottoms Community Rec Center is proud to present. Subalit ang lahat ng mga nanonood sa kanya ay hindi nagustuhan ng kanyang performance at binusya ng mga isdang nanonood kasama na sina Patrick at SpongeBob. Lahat ng mga nanonood ay naging pula ang mga mata. Nagulat ang mga editors at animators sa kanilang nakita at ang isa sa mga editor ay nagtanong kung sino ba ang responsable sa pag-edit ng videong ito. Patuloy nilang pinanood ang video at nagpatuloy ang scene na umuwi si Squidward na malungkot at umiiyak. At naputol ang clip na iyon at nagpatuloy na nakaupo na si Squidward sa kanyang kwarto na malungkot pa rin at parang depressed sa nangyari sa kanyang concert. Ang scene na ito ay nagtagal ng ilang segundo at maririnig sa scene na ito ang tawa ng nakakatakot na tao na tawa habang si Squidward ay umiiyak
na mas lalo pang lumakas. Tumagal din ito ng ilang segundo at biglang nag-blur ang screen. Pinost ito ng mga editors at animators na nanonood ng video at kanilang pinag-aralang mabuti ang scene na iyon frame by frame. Laking gulat ng lahat nang tumambad sa kanila ang real life photo ng isang batang lalaki na wala ng buhay at hindi na makilala dahil sa mga tinamo nitong pinsala sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang mukha. Ang kanyang isang mata ay nakalabas na at ang kanyang tiyan ay bukas na at nakalabas ang kanyang mga lamang loob. Nagulat ang lahat ng mga editors at animators sa kanilang nakita at hindi nila alam kung sino ba sa kanilang mga kasama ang responsable sa pag-edit ng scene na iyon. Biglang nag-cut yung video at bumalik kay Squidward na umiiyak. Sa scene na ito ay imbis na luha ay dugo yung lumabas sa kanyang mga mata. Maririnig pa rin ang tawa ng salesman sa scene na ito. Mga ilang segundo ay maririnig mo ang ihip ng hangin mula sa kagubatan at ang sigaw ng batang lalaki. Makalipas ang ilang segundo ay tumambad sa screen ang real life photo ng isang batang babae na warak yung tiyan at naliligo sa kanyang sariling dugo. Makikita rin ang anino ng photographer dito. Ang scene ay muling bumalik kay Squidward at yung mga mata nito ay realistic red eyes pa din. Umiyak na naman si Squidward. Mapapakinggan mo sa parting ito ang sigaw ng batang lalaki at babae habang tumutugtog ang clarinet. This time, lumabas ang isang kamay at hinawakan ng mga laman loob ng batang lalaki at dinukot ang isang mata nito at ifinocus sa kamera. Ang isa pang natitirang mata ng bata ay kumurapapago na cut ang scene na iyon. Bumalik na naman kay Squidward ang scene na nakatingin sa mga viewers. Sa parting ito ay mapapakinggan ng isang boses na sumisigaw ng "Do it!" at "The red mist is coming" ng paulit-ulit. Ilang segundo ang nakalipas ay makikitang may hawak na ng baril itong si Squidward. Linagay niya ito sa kanyang bunganga at makalipas ang ilang segundo ay binaril niya ang kanyang sarili. Nakabulagta na si Squidward sa kanyang kwarto at doon na nagtapos yung video na naliligo sa kanyang sariling dugo. Ang nag-iisang pinaniniwalaan ng mga editors na ang nag-iisang suspect sa pag-edit at paggawa ng video ito ay kasama lang nila at nanonood. Kasama din nila. Pagkatapos mapanood ang video ng tatlong animators na sina Barry O'Neill, Grant Kirkland Jr. at Alisa Simpsons, ay di inaasahan ay dinala sila sa ospital. Ang isang retired editor na si Fernando de la Peña at isang intern na si Jackie McMullen naman ay nagpakamatay. Napag-alaman ng mga otoridad na ang gumawa ng video o animator ng video na ito ay si Andrew Skinner at nadiskubre rin na siya ang responsable sa karumaldumal na pangyayari na ginawa sa dalawang bata na nasa video. Subalit, ang malaking katanungan, totoo ba talaga ang video ito o isang gawa-gawa lamang? Kayo na po ang maghusga, mga kakwentuhan. At sana mayroon akong bagong kaalamang na iambag sa inyo, mga kakwentuhan, at magkikita po ulit tayo sa susunod ko pang mga video. Thank you for watching and goodbye.